Sa halagang 20 pesos, makakaligo ka na sa refreshing natural spring at dito lang yan sa San Miguel, Bulacan. Hi guys, this is Eman Conquist, your travel buddy. Tara, sa araw na to, tayo ay maglalakbay papunta sa isang bagong pasyalan at paliguan na tiyak magpapakilig sa inyo. Ito ang Tukod na Bato. Dito lang yan sa San Miguel, Bulacan. Paano nga ba pumunta dito? Mula sa aming hometown na Bulacan, Bulacan, dinaan ako ng Google Maps sa Plaridel Bypass Road papuntang San Rafael, Bulacan. At madadaanan din ang Cagayan Valley Road papuntang Magsaysay Road kung saan malapit na ito sa ating pupuntahan mga kabady. At dito nga yan sa San Miguel, Bulacan. Ito rin yung daan papuntang Biak na Bato mga kabady. Mas malapit nga lang ito sa Biak na Bato. At may layo itong 54 kilometers mula Bulacan, Bulacan hanggang sa Tukod na Bato dito sa San Miguel, Bulacan. Pag may nakita na kayong Biak na Bato signage, malapit-lapit na tayo mga kabady. Dito sa gawing kaliwa, makikita niyo na ang signage ng Tukod na Bato. Rough road lang papasok kaya ingat-ingat kayo sa pagdadrive mga kabady. Madaming toll o harang kung saan may sabi-sabi dito na magbabayad pa daw kada toll ang mga turista dito. What? Ingat lang kayo ha. Huwag basta-basta magbabayad dahil isa lang dapat ang babayaran ng mga motorista para sa parking dito. Mayroong parking fee para sa single vehicle na 20 pesos. 25 pesos naman para sa tricycle o sidecar. At para naman sa mga four wheels, 50 pesos ang parking fee. Meron lang kaunting trek papuntang paliguan, mga 5 to 10 minutes ata yun. Madadaanan mo ang mga magagandang view dito. At may nadaanan nga akong hayop katulad ng kalabaw at mga kambing. Probinsyang-probinsya talaga ang datingan dito. Malayo sa mausok at maingay na mga sasakyan sa kalsada. Yung spot ngang ito parang yung nasa beachfront sa Isla Verde, Batangas eh. Ganda oh. Para hindi kayo maligaw mga kabady, may palatandaan na kulay violet na tela kung saan doon dapat kayo dadaan papuntang Tukod na Bato. Sasalubong sa inyo ang malalaking limestone na madalas lang natin makita sa mga malapit sa dagat. Pinaniniwalaan nga na dating dagat daw to dahil sa mga limestone na nandito sa lugar na to. Uy, ganda. Parang Palawan, di ba? Mga kabady, mag-iingat lang kayo sa paglalakad. Medyo matatalim yung mga bato dito. Mas okay na nakasapatos kayo para hindi kayo masaktan sa paglalakad dito. Sa halagang 20 pesos na entrance fee, makakaligo ka na dito buong araw. Napakamura nun, di ba? Tukod na Bato ang tawag dito dahil may isang malaking bato na nakatukod sa tatlong bato. Dito sa ilalim ay may natural spring at may malinis na tubig na nanggagaling sa bukal. Ang lamig ng tubig dito. Saktong-sakto sa sobrang init ng panahon ngayon. Paalala lang mga kabady na medyo malalim dito ha. Huwag basta-basta tatalon. Kung hindi kayo nakapagdala ng pagkain, meron namang mga nabibilan dito. Hindi nga ako nakapag-almusal kaya bumili muna ako ng cup noodles. Saka syempre, cookies ng Conquist Deli. Order na kayo guys! May mga life vest at mga salbabida naman na inaarkila dito. 50 pesos para sa salbabida, 70 pesos naman para sa life vest. Mura na, para naman sa safety yan at para ma-enjoy mo ang buong spring. Sa paliguan na to, maaari kang magtampisaw sa malamig na tubig habang pinagmamasa ng kahangahangang tanawin ng Tukod na Bato sa paligid. Bukod sa paglangoy, pwede din tumambay o mag-rent para may pagstayan kayo sa mga cottages na malapit dito sa Sapa. 500 ang rent dito sa mismong katabi ng paliguan. 300 pesos naman ang mga nasa likod nito. Nakakatuwang isipin na may ganitong kagandang pasyalan at paliguan na malapit lang sa ating lugar. Nakaka-amaze, ang ganda. Ang Tukod na Bato sa San Miguel, Bulacan ay talagang isang lugar na dapat mong bisitahin kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan, mga kabady. Ang paglalakbay ko dito sa Tukod na Bato ay isang magandang experience na hindi ko makakalimutan. Kaya't samahan niyo pa ako sa susunod na paglalakbay. Maraming salamat. Bye-bye.